Idagdag pa mga kapatid mong wala nang ginawa kundi guluhin ang buhay ko. Simula nang makilala ko sila, ayoko nang pinag-aagawan. Hindi ko alam kung ano nagawa ko para mabaliw sa akin ang gano'n ng mga kuya mo. Hindi ko naman intensyong akitin sila. I see. Kaya pala sinagaw mo ng lahat dito sa tulay. Ang bigat ng nararamdaman mo dahil wala kang masabihan. Saad niya na napagtanto na ang sitwasyon ko at kita ko namang nakikisimpatya siya sa akin. I'm sorry on behalf of my brothers. Ako nang humihingi ng pasensya na isa pa sila sa mga nagpapahirap sa'yo. Baka sa mga mata niya ang awa sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit basta dinami-rami ng babae. Ako pa naging trip nila. Hirap kong sinabi, sabay napayuko na lang. Alam mo naman ang sagot yan sa tanong mo, hindi ba? Kahit ako, gandang-ganda ko sa'yo. Simpleng probinsyano ka lang pero ang lakas-lakas ng dating mo sa kalalakihan. Buong paghanga niyang sinabi sa huli. Hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba yung gandang sinasabi niyo sa akin o gusto ko nalang isauli sa lumikha sa akin. Dahil dito sa bukang ito, magpapatay ng mga kuya mo na parang mga baliw na lobo. Natawa siya. Grabe ka sa mga baliw na lobo. Saan niya? Sabay, napailing na lang. Pero sige, I'll try to convince them na tigilan ka na nila. Para bigla akong nabuhayan sa narinig. Talaga? Gagawin mo talaga yun? Duda kong tanong pero nandoon ang tuwa. Tumango siya. Oo, gagawin ko yun para sa'yo. Kita ko nahihirapan ka na eh. Ayokong nakakakita ng babaeng nahihirapan o naiipit. Sa tuwa ko, hindi ko napigilan ang sarili kong mayakap siya na ramdam kong ikinagulat niya. Natigilan siya nang yakapin ko siya ng mahigpit ngunit wala na akong pakaalam dahil natutuwa ako. Bumitaw ako sa pagkakayaka pero kita ko pa rin ang pagkatulala niya at bahagya pa siyang napakurap-kurap na napatitig sa akin at maya-maya napangiti na lang din pero kita ko kung gaano kumislap ang mga mata niya. Salamat sa iyong pagmamagandang loob, Ginoo. Isa kang mabuting kaibigan. Gala kong sinabi sabay pinagsaklob ko mga palad ko. Walang anuman. Natutuwa ko makita ka masaya at hindi nalulumbay. Tuwa ko na matutulungan kita. Tugon niya. Mabuti na lang may matino pa silang bunsong kapatid na matinuring mag-isip. Napansin kong napalis ang ngiti niya matapos ko yung sabihin. Don't say that. You don't know me yet. Malaman niyang sinabi pero hindi ko naalintana. Hindi pa nga kita lubos na kilala pero kita ko mabuti kang binata. Paninindigan ko sa sinabi na mabuti siya. Masyado pang maaga para sabihin iyan. Hindi niya pagtanggap sa puring ibinibigay ko sa kanya. Kaya napanguso na lang ako. Tumikim ako at inilagay ang dalawang kamay sa likod ko. Pero maraming salamat dahil gagawin mong kausapin sila para sa akin. Pero hindi ko rin maipapangako makikinig sila sa akin. I have no power over them. But I'll do my best to keep them away from you. I'll try to convince them not to disturb you. Tumango ako, batid na naiintindihan ko. Oo naman. Knowing your mga kuya na silang dalawa matitigas ang ulo at mukhang wala silang pinapakinggan. Alam mo rin, na matitigas ang ulo ng mga kuya mo? Oo, halata naman. Nakausap akong tumigil sila pero hindi sila nakinig. Kaya laking tuwa ko nang ilang araw silang walang paramdam. Natahimik ng ilang araw ang buhay ko. Basta Eunice, kagaya ng sinabi ko, susubukan ko silang kausapin pero hindi ko may papangako makikinig sila sa akin. Dahil bunso lang nila akong kapatid. Alam mo naman na ang mas batay bihirang pakinggan. Paglilinaw niya. Tumango ako batid kong naiintindihan kong muli. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako magagalit sa'yo kung patuloy pa rin nila akong kukulitin at guguluhin. Ang mahalaga, nakakatuwa dahil sinubukan mo silang kausapin. Ngumiti lang siya at tumingin sa relong suot niya. Ano, tara na. Hatid na kita sa inyo at baka hinahanap ka na ni Manang. Sigurado ako nag-aalala na sa iyo yun. Pinaunlakan ko na siya at nagtungo na kami sa sasakyan niya. Pinagbuksan niya pa ako ng pinto kaya sumakay na ako. Gusto ko na ring umuwi at magpahinga. Habang nasa biyahe pa uwi na pagtanto kong ang saya at ang sarap kausap ni Dylan dahil ang dami niyang kwento. Hindi ata siya mauubusan kaya panay ang halakha ko habang pauwi. Masarap itong kasama, masarap kaibigan. Maginoo na nukdukan pa ng bait. Ang layo niya sa mga nakatatanda niyang kapatid. Magalang siya sa babae at hindi siya agresibo.
Naalala ko si Dexter nung unang beses niya akong pinasakay sa sasakyan niya. Agarang hindi siya nakatiis at ginawan ako ng mga makamundong kahalayan. Kapag naalala ko iyon, nanghihina ang mga tuhod ko, nanlalambot ang pakiramdam ko. Tumigil na kami sa tapat ng bahay namin at nakangiti akong bumaba ng sasakyan niya. Hindi ko na siya hinintay pa na pagbuksan ako kaya panabay na kami bumaba ng sasakyan niya. Pagharap ko sa bahay, ganoon na lang ang gulat ko at wala sa loob na napatulon nang makita ko ang seryosong mukha ni Dexter habang nakahalukip-kip at si Inang na para atang nakakita ng liwanag at umaliwalas ang muka nang makita ako. Ano ko? Saan ka ba galing? Baka sa labis-labis na pag-aalala sa boss ni Inang, ganoon din sa kanyang muka. Pero ang atensyon ko ay na kay Dexter na malamig ang mga matang nakatitig sa akin at dumako rin ang tingin sa nakababata niyang kapatid. Napalunok ako sa paraan kung paano siya tumingin sa akin. Parang nakagawa ako ng malaking kasalanan sa kanya kahit wala naman akong ginagawa. Diyan lang po sa may tulay. Kimi at nautal kong tanong at hindi makatingin sa direksyon ni Dexter na kausap ngayon ng kapatid. Napatawag tuloy ako kay Senyorito Dexter dahil baka kasama kanya. Pero hindi daw kaya agad siya pumarito. Sakto na mga alis na siya para hanapin kay siya dating ninyo naman ni Senyorito Dylan. Paliwanag ni Inang. Hindi ko alam kung bakit nahintakutan ako sa hindi ko malaman dahilan. Unti-unti kong nilingon si Dexter na kausap si Dylan ngunit ang tingin niya nasa akin at napapakamot na lang ito ng ulo sa kakapaliwanag sa kanya. Kung nakita mo siya sa tulay, bakit hindi mo agad siya iniuwi dito? Bakas ang labis-labis na pagkastrikto sa boses ni Dexter. Ang mahalaga naman ay iuwi ko, hindi ba? Nang walang galos o kahit na ano. Inis naman nakatwira ni Dylan sa kanyang kuya. Sa susunod na makita mo, sasabihin mo agad sa akin. Utos iyon kaya napasagitsit na lang si Dylan, sabay buntong hininga. Oo na. Sinabi na lang nito para matapos na. Ngayon, nakikita ko na kung bakit nasabi ni Dylan na hindi niya may papangako na makikinig ang mga kuya niya sa kanya. Dahil ngayon pa lang, kita na kung sinong nasusunod. Umuwi ka na, Dylan. Utos na Dexter. Ikaw, hindi ka pa uuwi, kuya? Sabay na tayo umuwi. Tanong naman ito na may pagyayakag na. Mauna ka na. I have to talk to you Nis first. May pag-uusapan pa kaming dalawa. Sabi niya sa mariin at matigas niyang boses na ikinalunok ko. Mapag-iisa na naman kami ni Dexter. Abot tahip tuloy ang kaba ko. Matapos ng ilang araw naming hindi pagkikita, heto na siya ngayon mukha pang galit. Dumako ang tingin ko kay Inang. Batid ko ni sakluluhan ako at huwag niyang hayaang mapag-isa kami ni Dexter. Pero parang hindi niya ata naintindihan nang tubango lang siya sa akin. Batid na hayaan ko si Dexter na kausapin ako. Tumingin naman sa gawi ko si Dylan at binigyan niya ako ng naaawang tingin. Alam niya rin na pagagalitan ako ng kuya niya sa oras na mapag-isa kami. Una na ako, Eunice. Sa susunod na araw kapag may oras ako, ipapasyal walang mamamasyal. Putol ni Dexter sa kapatid, buhat sa matigas niyang boses. Let her, Dylan. And you should know your place. Huwag ka na makikisali pa. May banda pandagdag niya dahilan para mapatiimbagang na lang ito. Iniisip siguro ni Dexter na pati si Dylan ay makikiagaw din sa kanila ni Daniel para makuha ako. Kaya ngayon pa lang ay sinasabihan niya na ito. Dylan, mouth at me saying I'm sorry without making any sound at nagtungo na lang siya sa sakyan niya at tipid na ngumiti sa akin bago siya tuluyang sumakay hanggang sa pinasibat niya na ang kotse. Dexter becoming over-possessive. Kahit kay Dylan na sarili niyang kapatid ayaw niya akong palapitin. Hinagod ni Inang ang likod ko at sumanyas kay Dexter na ito nang bahala sa akin at pumasok na siya sa loob ng bahay. Napalunok ako kasabay ng pag-atras ng tumuon na ang buong atensyon sa akin ni Dexter nang maiwan na lang kaming dalawa. Would you mind if you get in my car so we can talk privately? Humihingi pa siya ng pahintulot na kung maaari ay sasakyan niya na kami mag-usap pero alam kong utos iyon na bawal akong humindi. Lumunok ako at tumango na lang. Sige. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng kaba dahil siguro sa ginawa niya noong huli kaming nagkita. Sa takot at kaba kong gawin niya na naman iyon at alam kong hindi malabong gawin niya na naman. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sakya at bahagya pa ako napasinghap nang bigla niya akong hawakan sa likod at marahang hinaplos.
Bago pa ako makasakay ay may ibinulong siya sa mismong tapat ng tenga ko. I'm so fucking miss you, he whispered in a sensual tone with his gritted teeth. Sa pagkataranta ko, hindi ko malaman kung sasakay ba ako o kung tatakbo na ako sa loob ng bahay. Napansin niya naman na patras na sana ako nang mariin niya akong hinawakan sa braso para hindi ako makatakbo sa loob. Don't try me, Eunice. Get in my car and let's talk. May banta niyang sinabi na batid niyang huwag kong subukang takasan siya. Dali-dali na lang ako sumakay ng sakyan niya kahit na ayoko. Hindi ko alam kung saan ba kami pupunta o mag-uusap lang kami dito sa loob ng sakyan niya. Napatalon pa ako nang pasalampak niyang isinara ang pinto ng driver's seat nang makasakay na siya. Kabado ko tuloy na yakap ang sarili ko sabay hima sa sarili kong braso upang ibsan ang hindi komportableng pakiramdam na dulot niya sa akin. Why do you look scared? He asked habang ang tingin niya nasa unahan at hawak ang manibela. Hindi naman. Pagtanggi ko. You're shaking. Puna niya. Did I scare you that much? Wala pa akong ginagawa kaya wala ka pang dapat ikatakot. Dagdag niya pa. Anong wala? Marami ka nang ginawang kahalayan sa akin. Gusto ko sanang sabihin ngunit naisip at sinarili ko na lang. Totoong natatakot ako. Natatakot ako na baka may gawin na naman siya sa pagkakataong ito, kagaya ng ginawa niya sa akin noong huli, lalo na ngayong mukha siyang sabik. Pero halata rin pinipigilan niya lang muna ang sarili. Hindi ako natatakot. Really? Unti-unti lumapit siya sa akin dahilan para sumiksik na naman ako sa dulo ng front seat. Alinsunod ako napapalunok habang rekta siyang nakatingin sa mga mata ko. Dexter! Sambit ko sa pangalan niya sabay bahagya siyang itinulak nang masyado na naman siyang nadidikit sa akin. Bakit inabot ka na ng gabi sa tabi ng tulay? Hindi mo ba alam na delikadong abutin ng gabi sa daan ng isang babae? Tanong niya. Bago ko sagutin iyan, pwede bang konting distansya naman, Dexter? Itinulak ko siya at mabuti na lang sinunod niya ako. Umayo siya ng upot prenteng sumandal sa sandalan ng upuan. Now tell me, bakit ka inabot ng gabi sa daan? Gayong hapon ka pa na umalis ng bahay niyo. Bakas na ang kaseryosohan sa kanya. Nagtalo kasi kami ni Inang. Naisip ko muna magpahupa ng tensyon kaya naglakad-lakad ako at huminto sa may tulay kung saan ako nakita ni Dylan nang mapadaan siya doon. Tapat kong paglalahad. I see. Tumango-tango siya. Anong pinagtalunan niyo ni Manang para maglakad ka ng ilang oras ng ganoong kalayo? Tungkol sa mga personal na bagay. Batid ko ngayon kung ilahad sa kanya ang kabuang nangyari, kagaya kung paano ko ikinuwento kay Dylan, baka hindi niya maintindihan. Kagaya na, pang-uusisa pa niya, huminga ako ng malalim. Hindi ka pa ba uuwi, Ginoo? Ligtas naman akong naiuwi ng kapatid mo kaya pwede ka nang umuwi. Pagtataboy ko na sa kanya para hindi na siya mangulit pa. Pinauuwi mo na ako kaagad? Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita. May himig ng pagdadamdam niyang sinabi sa akin. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko bang nagkita kami ngayong gabi. Pero kung hindi naman kasi siya tinawagan ni Inang, hindi naman siya para magpunta rito. Gabi na at nakakahiyang naabala ka pa ni Inang nang tawagan ka niya. Hayos namang nakauwi na ako at walang galos, kaya huwag ka nang mabahala. Sad ko sa malamyos kong boses upang makumbinsi siyang umalis na. Uuwi na ako sa isang kondisyon. Hirit niya. Nangunod ang noo ko. Anong kondisyon? Sumama ka muna sa akin. Pagkasabi niya binuhay niya na ang makina ng sakyan at hindi na ako hinintay pang makasagot nang paandarin niya na. Nalaki na lang ang mga mata kong napatitig sa kanya sa mabilis niyang pagkilos. Hindi pa naman ako pumapayag, sumama pero pinaandarin niya na. Kondisyon ba iyong matatawag? Kahit kailan talaga'y kapusukan ng pinaiiral ng binatang ito. Saan tayo pupunta? Kabadong tanong ko dahil ito na naman, mapag-iisa na naman kaming dalawa. You will know. Hindi niya ako ratang sinagot at nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Isang gabi na naman kasama siya. Ano na naman kaya mangyayari dito sa amin o mas tamang sabihin sa akin? Ang hilig mo talagang kumilos ng walang pahintulot ko. Saad kong batid kong wala siyang kupas sa pagiging mapusok. Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Tanong niya na hindi niya alintana kung gusto ko ba o hindi. Natural! Ako tong pinag-uusapan dito. Ako ang basta mo nalang tinatangay ko saan mo magustuhan. Pabalang kong sagot at hindi ko na napigilang hindi magtaas ng boses.
Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Gusto ko lang namang makasama ka at alam kong gusto mo rin. Antindi niya naman sa sinabi niyang gusto ko rin. Hindi ko naman gusto. Kung ano-ano na nga lang pinagagagawa niya sa akin ng walang abiso. Doon pa lang masama na iyong maituturing. Nagkakamali ka. Hindi naman kita gustong makasama. Hindi ko na napigilang masabi dahil sa bugso na ng damdamin at tensyong nararamdaman ko. Ngumisi lang siya at hindi sineryoso ang narinig. Sa ngayon, hindi mo pa marirealize pero kinalaunan, hahanap-hanapin mo rin ang presensya ko. Maniwala ka. Para bang napakalaki ng kumpiyansa niya sa sarili para sabihin iyon. Gayong sarili ko ito at alam kong ako lang ang makapagsasabi. Malabong mangyaring hanap-hanapin kita. Kasabay ng pagkakasabi ko ay siyang biglang preno niya dahilan para kamuntikan ako sumubsob sa unahan. Nasapo ko ang dibdib ko at mabuti na lang nakasuot ako ng seatbelt. Kung hindi, labas ako nito sa windshield. Bigla-bigla na lang siyang pumipreno. Dexter, ano? Nalaki ang mga mata ko nang bigla niya na lang akong hawakan sa bato ko at kinabig. Sabay inilapit niya ang mukha ko sa kanya dahilan para mapaawang na lamang ang bibig ko. Alinsunod na naging paghinga ko sa kabang nararamdaman ko at nadagdagan pa dahil sa biglaan niyang pagkabig sa akin. We exchange our breath and our nose tips and lips are almost touch. Nakaawang na ang bibig niya at anumang oras ay handa ng manghalik. Huwag ka na nagsasalita ng tapos dahil kapag ako nainis, pagsisisihan mong sinabi mo pa iyan. Banta niyang saad ngunit ang tingin niya nasa labi ko at dumiin din ang hawak niya sa bato ko. Napahawak na ako sa dibdib niya upang itulak siya, ngunit ayaw niyang patinag kaya sinubukan ko namang hawakan ang kamay niyang nakahawak ng mahigpit sa bato ko. Pero hindi ko ito makalas. Sa halip ay hinigpitan pa niya, lalo ang pagkakahawak sa akin na ikinangiwi ko na. Dexter, bitawan mo na ako. May pakiusap kong sabi pero tinignan niya lamang ako at maya-maya lumuwag na rin ang pagkakahawak niya sa akin pero hindi niya tuluyang inalis. Sabihin mong akin ka, bibitawan kita. Utos niya sa mababa niyang boses at sensual na tono. Napalunok ako sabay iling. Hindi, Namilog ang mga mata ko sa gulat sa sunod niyang ginawa nang siniil niya ako ng halik sa labi. May diin at gigil ngunit hindi naman marahas pero dahilan para hindi ako makahinga. Hiningal ako na lubayan niya ang labi ko. Sasabihin mo? O hahalikan kita hanggang sa maubos ang hangin mo sa katawan. Muli niyang pagbabanta habang ang mga matay na natiling mapupungay pero matalim. Umiling ako sa pangalawang pagkakataon dahil sa oras na sabihin ko iyon siguradong hindi niya talaga ako pakakawalan. Kasabay ng pag-iling ko ay siyang kabig niya na naman sa akin at muli akong siniil ng halik na halos ikapigtas na ng paghinga ko. Kaya sunod-sunod kong tinapik ang dibdib niya. Batid kong hindi na ako makahinga. Say it. Sa pagkakataon, mukha na siyang nauubusan ng pasensya at ako naman ay hingal na hingal pa at kinakalap ko pa ang nawalang hangin sa akin. Daig ko pa ang nilulunod, pero iba naman ito. Nilulunod niya ako sa halik niyang nananabik at nag-aalab. Dahil sa takot kong hindi na naman muling makahinga, ay wala na akong nagawa kundi sabihin ang gusto niyang sabihin ko at gusto niyang marinig. Sa'yo ko, Dexter. Sayong-sayo. Ngayon palang ramdam ko ng pagsisisihan ko ang sinabi kong iyon. Good. Akin ka ha? Akin lang. Siniil niya akong muli ng halik pero sa pagkakataong ito'y pinahinga niya na ako. Sobrang mapang-angkin siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matatakot ba ako o ano? Hindi ko maintindihan. Wala nang salitang namutawi sa akin at muli niyang pinaandar ang sasakyan habang iting-iting nakatuon ang atensyon sa daan. Ano tong ginawa ko? Higit pa sa salitang oo ang sinabi ko. Dinaig na namin na magkasintahan pero walang kaukulang label. Mag-ano na kami kung ganoon? Nobyo ko na ba siya? Nobya niya na ba ako? Naguguluhan ako. Dexter, ano na kita ngayon? Tanong ko dahil gusto ko ng kasagutan. Ako na ngayon ang humingi ng sagot imbis na siya. I'm now your boyfriend. Tipid niyang tugon. Pero hindi ka naman nanligaw. Batid kong kailangan talaga iyon pero ngayon ay kailangan pa nga ba? Nakakatuwang isipin. Gusto kong maligaw muna siya gayong sinabi ko ng kanya na ako. Masyado talaga ako nabibigla.
Hindi ko siya maarok. Hindi ko maintindihan ang mga ginagawa niya at hindi ko malaman kung anong tumatakbo sa isipan niya. You really want that courting thing, ha? Okay, I'll do it for you. Liligawan kita kahit girlfriend na kita. Saad niya nang wala namang pagkukuli. Ang bilis-bilis mo, Dexter. Mas maigi na mabilis. Kaysa naman pabagal-bagal. Kung maunahan. Pero hindi mo naman kailangan magmadali kasi, Eunice, everyone is drooling over you. They are eager to have you. Sa tingin mo ba, ang kagaya ko'y makikipagsiksikan at pipila pa para lamang mapansin mo? I'm a very important person. So I deserve a priority, Lane. Putol niya sa pagsasalita ko na mayroong pagmamalaki. VIP daw siya? Kahit taas naman ang tingin nito sa kanyang sarili. Tuwing may sasabihin siya, parati niya na lang akong binibigla o hindi kayo binibigyan pa ng palaisipan kung minsan. Kaya dinadaan mo ko sa paspasan? Takot kang maunahan? Diretsuhan kong tanong na ikinangisi niya. Oo, sigurista kong tao, Eunice. Maagap, maingat, at sigurado sa bawat kilos. Hindi ko ugali ang magsayo ng pagkakataon. Sagot niya na bakas ang labis niyang kumpiyansa sa sarili. Napalunok na lamang ako. Hindi ko lubos maisip na ilang araw nga siyang hindi sa akin nagparamdam pero heto naman ang bawi niya. Girlfriend niya na raw ako at sa pilitang pinasagot. Ewan ko kung bakit pagdating sa kanya hindi ako makapagprotesta. Kung umangal man ako, angad niya rin akong napapaamo at dadaanin sa matatamis na pananakot niya. Hindi naman siya nananakit pero ang mga salita niya'y matamis at mabulaklak, ngunit matalim at nakakasugat. Kaya ikaw, wag mo nang hayaang may iba pang lalaki makalapit sa'yo dahil ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Saad niya, buhat ng malalim niyang boses, pati ng pagbabanta. Pero hindi ko naman sila mapipigilan kung gusto man nila akong kausapin at marami mga kalalakihan ang bumabati sa akin parati. Huwag mong sabihin pati yung pagsasilosan mo, Ginoo. It's alright kung babatiin ka lang naman. Walang problema dahil yun ang nakasanayan mo. Nila. Pero ibang usapan na kapag sinubukan ka nilang hawakan. Walang magtatangkang gawin iyan. Sana'y noon pa man ginawa na nila iyan at kayong dalawa lang namang magkapatid ang naging panghas sa akin. Wala na iba pa. Saad ko upang ipabatid na sila lang naman itong bastos na gumawa sa akin ng mga kahalayang bagay. Well, then it's good. It's good to know na walang ibang nagtangka dahil kapag mayroong umawak sa iyo, uubusin kong lahat ng mga daliri nila kasama ang daliri sa paa. Malalim ang boses niyang sinabi kaya nanlaki ang mga mata kong napatitig sa kanya. Dexter, sambit ko sa pangalan niya. Batid kong wag siyang ganoon kung mag-isip at nakakatakot. Ako ang tinatakot niya. I'm just telling you my capabilities, Eunice. Kaya wag kang paloko-loko sa akin. May banta pa rin niyang sinabi at biglang pumasok tuloy sa isip ko sa Daniel. Pati ba si Daniel tatanggalin niya na ng daliri sa kamay at sa paa sa oras na hinawakan ako nito ulit? Paano naman si Daniel kung ganoon? Napakakulit din niyang kapatid mo. Ayaw niya rin akong tigilan kagaya mo. Bakas ang pagkabahala sa tinig ko. Bubutulan mo rin ba siya ng mga daliri sa kamay at paa? Hintakot ko pantanong. Malapit na. Diretsahan niyang sagot. Malapit ko na siyang putulan ng kaligayahan. Hindi lang ng mga daliri. Brutal niya pang sinabi na ikinalunok ko. Tinakpan ko na magkabila akong tenga dahil masyado nang hindi maganda mga lumalabas sa kanyang bibig. Tumigil ka na sa pagsasalita, Dexter. Bakas na ang takot sa akin at nagsumiksik na ako sa dulo ng kinahupan ko. Bumuntong hininga siya. Biro lang, Eunice. Hindi ko naman yung kayang gawin sa sarili kong kapatid. Bawi niya. Napatitig muna ako sa kanya para masiguro ko kung nagsasabi nga siya ng totoo na hindi niya nga iyon gagawin sa sariling kapatid. Hindi mo yun gagawin? Tanong ko. Napansin kong lumamlam ang mga mata niya nang pasadahan niya ako ng tingin at nang makita niyang masyado niya na akong tinatakot sa mga sinasabi niya. Umiling siya bilang paghindi. Hindi ko yun gagawin, Eunice. He's my brother anyway. I'm just scaring you. Don't worry. Paniniguro niya, dahilan para makahinga na ako ng maluwag. Mabuti naman kung ganoon. Para ako nabunutan ng tinig at umayos na ako ng upo pero nandoon pa rin ang pangingilag ko sa kanya. But if he tries or do something bad to you, you should have told me. Alright? He said in his calm tone. Tumango ako. Oo.
Ngayon, iniisip ko na naman si Daniel. Nagpakita ngayon sa akin itong si Dexter kaya naman sigurado akong anumang araw, bigla-bigla itong susulpot na lang. That fucker really testing my patience. Ang tigas na mukha. Matigas din naman ang mukha mo. Mana lang sa'yong kapatid mo. Mana lang naman sa'yo. Matigas din naman mukha mo. Hindi ka nga rin palang mapigilan. Pagbabalik ko sa kanya nang sinabi niya, natigilan naman siya at pahapiyaw akong sinulyapan pero ibinalik din ang tingin sa daan. Sa totoo lang, Eunice, ayoko makasakit. Pero ewan ko ba naman kapag tungkol na sa'yo, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Naalala kong bigla sinabi ni Dylan na muli na naman daw na nagpang-abot ang mga kuya niya noong nakaraan lang. Ano nga pala nangyari sa inyo ni Daniel? Nasabi sa akin ni Dylan na nagkaroon na naman daw kayo ng hindi pagkakaunawaan. Usisa ako dahil kuryoso ako, lalo na at alam kong dahil na naman sa akin. Oh, naidaldal na pala sa'yo ng bunso kong kapatid. Well, about that, don't think about it. Tapos na yun. Batid niyang ayaw niya ng pag-usapan pa. Pero, hayaan mo na Eunice. It was just a misunderstanding between siblings. Stop worrying about it. Putol niya sa pagsasalita ko at batid niyang ayaw niya na talagang pag-usapan. Hindi na lang ako umimik pa at hindi na rin nag-usisa. Baka naman hindi dahil sa akin kaya sila nag-away. Baka dahil sa ibang rason at ako lang itong assuming. Wala na nagsalita pa sa amin at ilang saglit lang nang huminto kami sa isang bakanteng lote at sa hindi kalayuan, matatanaw ang mga bukirin. Sariwang hangin na sumalubong sa amin pagkababa namin ng sakyan. Binalingan ko sa Dexter para magtanong kung bakit kami naririto. Anong gagawin natin dito? Bakit dito mo ako dinala? Kuryosong tanong ko at sunundan ko siya ng tingin nang naupo siya sa harap ng sakyan niya. Tinapik niya ang gilid niya at batid na maupo rin ako sa ibabaw ng kotse niya. Kaya naupo rin ako kasabay ng pag-alalay niya sa akin para makaupo ako ng maayos. Baka kasi dumulas akong bigla sa kintab ng sakyan niyang mukhang alagang car wash na kasing kintab ng ulong kalbo ni Mr. Clean. Gusto ko lang ng oras kasama ka. This past few days became hectic. Masyado ako naging abala sa dami ng trabaho. Gusto niya lang naman palang mag-relax kasama ako. Mabuti na lang talaga hindi niya ako sa hotel dinala, kung hindi ay talaga magwawala na ako. Hindi naman kasi malabong isang araw doon niya ako dalhin. Kung ano-ano na nga mga pinagagagawa niya sa akin kaya hindi na ako magtataka kung magawa niya iyon isang araw. Ganoon ba? Marahil pagod na pagod ka na siguro. Saad ko, buhat ng malamis kong boses. Binalingan niya ako at pinakatitigang mabuti. Makita lang kita at marinig ang boses mo'y tanggal ng lahat ng pagod ko. Hindi ko alam pero bigla na lamang nag-init ang magkabilang pisngi ko. Mabuti na lang talaga ay gabi na at hindi niya makikita ang labis na pamumula ng mukha ko. Huwag kang ganyan, Ginoo. Batid ko na huwag masyadong mabulaklak ang dila niya dahil baka... Nang makita nga kita kanina, parang lahat ng pagod ko'y inalis mo. Hindi ko alam kung binubola niya lang ako o ano. Sa tingin ko, simula ngayon, ikaw na magiging pahinga ko, Eunice. Napatitig na lang ako sa seryoso niyang mukha na walang bahid ng kahit na anong pagbibiro. Hindi ako nagsalita, kaya naman nagpatuloy siya. Sa'yo na ako parating pupunta kapag pakiramdam ko. Pagod ako. Ikaw na ngayon na magsisilbing pahinga ko at aalis lahat ng pagod ko. Saad niya na tila binibigyan niya pa ako ng trabaho na maging personal stress reliever niya. Tumikim ako para iwaksi ang kakaibang pakiramdam na hatid sa akin ng mga sinabi niya at tumingin na lamang ako sa malayo. Kapag kasi napapatitig ako sa gwapo niyang muka, para din akong nahihipnotismo na tipong sinasabi nito sa akin na sa kanya lamang ako tumingin. Wala namang problema kung gusto mo lang naman ako makita. Batid kong ayos lang na ako ang maging pahinga niya. Wala naman siguro masama doon. At least nakatulong pa ako sa kanya. Ngumiti siya at nagulat ako nang marahan niyang kinuha ang kamay ko at tinalika ng ibabaw ng palad ko. Palagi mong binubuo ang araw ko, Eunice. Dahil sa'yo, para lahat ng pangit ay nagiging maganda. Iuwi mo na ako, Ginoo. Anong oras na? Baka hinihintay na ako ni Inang. Pagyayakan ko nang umuwi. Pero sa katunayan niya, naiilang ako sa kanya mga sinasabi. Nangangamba ako na baka kinalaunan. Kinalaunay maging komportable ako at hanap-hanapin ko. Ayaw ko ng ganito. Basta ayaw ko. Just give me an hour, Eunice.
Batid niyang bigyan ko pa siya ng kahit isang oras pa. Tumango na lamang ako para pagbigyan siya. Total naman, legal kay inang ang pagsama ko sa kanya rito. Walang magpapagalit sa akin pag uwi. Nagulat pa ako na bigla na lang siyang humiga at ginawang una ng kandungan ko. Napakurap-kurap akong napatitig sa kanya. Ginoo, batid ko umalis siya sa kandungan ko dahil hindi ako komportable. Just let me rest on your lap. Don't worry, wala akong gagawin. Hayaan mo lang ako magpahinga sa kandungan mo kahit ilang saglit lang. Matapos niya yung sabihin ay pumikit siya. Inilagay niya ang likod ng kamay niya sa kanyang noo at ginawang komportable ang sarili sa pagkakahiga sa aking kandungan. Habang siya'y nakapikit, malaya akong napagmamasdan ng napakakisig niyang muka.